Hindi biro ang naging karera ni Atoy Ko sa basketball. Isa siya sa mga pinakasikat na manlalaro noong kasagsagan ng PBA sa dekada 70 at 80. Pero ngayon, sa mata ng iba, tila ba malayo na siya sa mundo ng palakpakan, ingay ng buzzer at sigawan ng fans. Kaya tanong ng marami, paano nga ba napunta sa pagbebenta ng karton ang isang dating basketball legend? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Kung iisipin mo, ang mga sikat na atleta, kadalasan inaasahan natin na pagkatapos ng kanilang sports career ay mamumuhay ng marangya. May negosyo, may endorsement, baka nga may posisyon pa sa gobyerno. At hindi malayo rito si Atoy Ko dahil totoo naman, naging bahagi rin siya ng politika noon bilang konsehal sa Maynila. Pero matapos ang kanyang termino, pinili niyang umiwas sa spotlight at mamuhay na lamang ng tahimik. Ngunit kahit na ganun, hindi lang siya basta umupo na lang sa bahay. Imbes na mag-relax, pumasok siya sa isang negosyo na malayo sa kinagisnan niya. Ang pagbebenta ng karton. Oo, karton. Yung ginagamit pambalot ng appliances, yung inaapakan lang sa mga warehouse, yun mismo ang bumubuhay ngayon sa kanya. Sa unang tingin, parang nakakagulat. Isang dating MVP, scorer at crowd favorite, ngayon ay naglalako na ng mga kahon. Pero sa likod niyan ay may mas malalim na dahilan. Ayon sa kanya, ayaw niyang umasa sa kahit kanino. Gusto niya pa ring maging produktibo. Hindi niya kasi nakasanayan ang walang ginagawa. Kaya kahit simple lang ang negosyo, basta maayos at marangal ay pinasok na niya. Kaya minsan kapag may bumibili sa warehouse niya at napagtantong siya pala si Atoy Ko, halos hindi makapaniwala ang mga tao. Ikaw ba talaga yon? May mga nagtatanong pa nga. Pero ang lagi niyang sagot, oo, ako nga ito. Nagbabago ang panahon at bilang tao kailangan ding mag-adjust. Hindi man ito ang inaasahan ng karamihan, pero ito ang realidad ng buhay pagkatapos ng sports. Hindi lahat ng atleta ay nagtatapos sa marangyang bahay o bagong sasakyan. Minsan, ang tagumpay ay hindi na nasusukat sa kung gaano kalaki ang kita, kundi sa kung gaano kakatatag humarap sa pagbabago. Kahit hindi raw sana siya kasama sa plano noong una, si Atoy Ko pa rin ang naging pinakamahalagang piraso ng tagumpay ng Crispa Redmanizers. Sa totoo lang, parang pelikula ang kwento niya. Ang hindi isinama sa master plan, tapos naging pangunahing dahilan pa ng isang makasaysayang Grand Slam. At hindi lang basta Grand Slam dahil ito ang simula ng 6 na sunod-sunod na champion ng Crispa mula 1975 hanggang 1977. At syempre, sino pa ba ang laging kalaban nila? Ang walang kamatayang Toyota. Ayon kay Atoy, ibang level daw ang labanan noon, para raw itong laban ni Manny Pacquiao kung sa boxing. Ubos ang ticket, puno ang venue, at para bang buong bayan ay nanonood kapag magtatapat ang Crispa at Toyota. Kaya hindi nakapagtataka na ang PBA Finals noon ay mas inaabangan pa kaysa sa mga finals ngayon. Hindi pa doon natapos ang kasikatan ng Crispa. Nadugtungan pa ang Grand Slam hanggang 1983. At oo, si Atoy Ko pa rin ang top scorer. Isipin mo yan, 2 Grand Slam sa iisang franchise. Hanggang ngayon, wala pang ibang team ang nakakagawa nito. Ibang klase talaga ang Crispa, pero mas lalo na si Atoy Ko. Pagsapit ng 1985, lumipat naman si Atoy sa Manila Beer. Kasama niya sina Mon Fernandez at Yoyoy Villamin. Pero kahit star-studded ang lineup, tinalo sila ng NCC na mga college players lang. Ang masaklap pa, may issue ng game fixing. Marami ang nadismaya dahil si Atoy lang daw ang todo kayod, habang may mga kasamahan siyang tila nawawala sa laro. May chismis pa nga na may ibang player na hindi raw makitang nag-ensayo buong gabi, kaya lalong nag-init ang ulo ng mga fans. Pagdating ng 1987, lumipat si Atoy sa Great Taste. Dito naman, nagkaisa ang ilan sa mga dating Crispa at Toyota players. Lalo pang lumakas ang team nang dumating na sina Alan Kaidik. Kaya naman ang Great Taste ay tinaguriang team to beat sa panahong ito. Pero noong 1988, nagdesisyon na rin si Atoy Ko na magretiro. Pero kahit siya ay basketball legend, inamin ni Atoy na may takot pa rin siya matapos ang kanyang playing career. Iniisip niya kung paano niya mabubuhay ang pamilya niya pagkatapos ng PBA. Kaya sa simula pa lang ng kanyang career ay natuto na siyang mag-ipon.
Hindi siya naging kampante dahil alam niyang hindi habang buhay ay may bola sa kamay niya. Dahil dito, nagbunga rin ang kanyang pagsisikap. Nakatayo siya ng iba't ibang negosyo, may restaurants at bar siya na family style, kaya laging dinadayo ng mga tao. At hindi lang yan, para sa mga hindi nakakaalam, umarte rin sa ilang pelikula si Atoy Ko. Talagang all-around performer, hindi lang sa court kundi pati sa pelikula, negosyo at serbisyo publiko. Sa video ang ating mapapanood ay malalaman natin kung paanong kumikita si Atoy Ko noon sa pamamagitan lamang ng pagbebenta ng mga karton. At ang nakakagulat dito, ayon sa kanya, mas malaki pa raw ang kinikita niya dito kumpara noong siya ay naglalaro pa sa PBA. 5 beses daw ang diferensya ng kita niya noon sa kita niya ngayon sa pagbebenta. Hindi lang basta kita, kundi limpak-limpak din daw kung tutuusin. Kinakantsawan pa nga raw siya ng ibang tao sa kalsada o sa tuwing pumapasok siya sa kumpanya o sa bodega. Bakit yan ang ginagawa mo? Dami mong kinita noon ha? Pero ang sagot ni Atoy ay simple lang. Hindi na raw niya kailangang ipagmalaki kung gaano kalaki ang kinita niya noon. Oo, may kinita siya pero kung hindi siya magtatrabaho, mauubos din yon. Ang mahalaga sa kanya ay kumayod at maghanap buhay ng malinis. Wala raw nakakahiya sa pagbebenta kahit pa ng balot o kahit anong bagay. Kaya niya raw sinasabi ito kasi gusto niyang maging inspirasyon sa iba. Kung siya nga na dating sikat at kilala, hindi nahiyang lumaban sa totoong buhay, dapat ganoon din tayo. Habang ang iba ay nag-aartista o nagpapahinga, si Atoy naman ay abala sa paghahanap buhay. Nabanggit niya ang kanyang kaibigan na si Mr. Clem Halihali na habang nagpepelikula ay nagtatrabaho rin sa isang paper company. Na-inspire siya rito kaya sinubukan niya rin ang larangan ng pagbebenta. Ang kwento niya, habang nagsiset up ang production ng pelikula, siya naman ay nagbebenta ng corrugated boxes. Sa una ay 6,000 pesos lang daw ang allowance niya, pero hindi nagtagal ay lumaki ito hanggang umabot sa 250,000 pesos hanggang 300,000 pesos ang kanyang komisyon. Nagbunga ang kanyang sipag at tiyaga lalo na nang makuha niya ang isang malaking account mula sa Procter & Gamble. Dati ay sinasama lang daw siya ng kaibigan niyang nagtatrabaho sa kumpanyang iyon, pero dahil pala kaibigan si Atoy at madaling makisama, nakilala rin siya ng mga tao roon. At nung umalis na ang kaibigan niya, siya ang hiniling na magpatuloy sa account. Pumayag naman ang boss niya dahil sanay na siya sa trabaho at kabisado na rin niya ang tungkol sa mga karton. Hindi biro ang kita sa mga panahong iyon. Sa isang account pa lang ay halos 200,000 na agad ang komisyon niya. Dahil dito, nakapag-ipon siya hindi lang mula sa PBA at pelikula, kundi pati na rin sa trabaho niya bilang salesperson ng karton. Sa dami ng mga dating PBA player na pagkatapos ng karera ay tila nawala na lang bigla, si Atoy ay naging halimbawa ng tunay na pagsusumikap. Hindi siya nawala sa eksena, bagkus ay mas lumaban pa siya sa totoong laban ng buhay. Para sa kanya, hindi sapat ang sumikat. Kailangan ding pag-isipan ang kinabukasan at ang pamilya. Hindi rin daw dapat ikahiya ang mga simpleng trabaho, lalo na kung marangal at malinis ito. Hindi rin raw gaano nagbago ang lifestyle nila ng pamilya niya. Hindi raw sila maluho kaya kahit kumikita siya, nanatili pa rin silang simple. Hindi raw kailangang ipagyabang ang pera, ang mahalaga ay ang pagiging kontento, masipag at may dangal sa trabaho. Sa huli, ang mensahe ni Atoy Ko ay malinaw. Hindi kailangang maging sikat para maging matagumpay. Hindi rin kailangang ikahiya kung anong trabaho ang meron ka. Ang mahalaga ay may ginagawa kang paraan para kumita ng marangal. Sa panahon ngayon na maraming kabataan ang gustong madaliin ang pagyaman o umasang sisikat agad, magandang paalala ang kwento ni Atoy. Ang tunay na laban ay nasa araw-araw na diskarte, pagpupursige at pagsusumikap. Kaya kung ikaw ay nahihirapan o nawawalan ng pag-asa, alalahanin mo si Atoy Ko. Dating superstar, pero ngayon ay mas pinili ang tahimik pero marangal na buhay at higit sa lahat masaya siya sa kung anong meron siya ngayon. Kaya tara, laban lang. Kung si Atoy nga hindi sumuko, tayo pa kaya? Naranasan mo na rin bang mapanghusgahan ng iba dahil sa trabaho mo o sa paraan mo ng paghahanap buhay, kahit marangal naman ito? At paano mo hinarap yung ganong sitwasyon? Share mo naman sa comment section below ang story mo at baka may ma-inspire. Huwag rin kalimutang mag-subscribe
para sa mas marami pang kwento gaya nito.